Amen. Ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatang life transition. Pwede ba sabihin natin transition? Pag sinabing transition, hindi ito season, pero preparation ito sa pagpasok ng iba't ibang season sa ating buhay. Lahat tayo dumadaan sa iba't ibang season ng ating buhay. At kadalasan, kapag walang proper transition, na wala rin tayong proper preparation, minsan yung mga season sa ating buhay, hindi tayo nakakapag-ready. Alam nyo, wala namang problema sa season ng ating buhay. Wala namang problema sa tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Minsan ang problema yung attitude natin pag dumaraan tayo sa mga season ng ating buhay. Nakakita na ba kayo? Biro nyo, ang lamig-lamig, nag-i-snow, tapos merong tao, nakasando siya, tapos naka-boxers. Diba? Parang may mali, di ba? Kung tutusin, wala namang problema doon sa suot niya, pero parang ang mali, yung kanyang attitude doon sa tamang season, taglamig, tapos nakasando, tapos naka-shorts. Nakita na ba kayo ng tao na sobrang init, talagang lahat init na init, tapos siya naka-hoodie jacket, tapos nakapang snow na pantalon, pati sapatos. So, ibig sabihin, minsan, sa ating buhay, sinisisi natin yung season, sinisisi natin yung panahon, sinisisi natin yung paligid, pero sometimes, hindi yung season ang may problema. Kadalasan problema yung ating attitude sa season na yun. Kaya nandito yung life transition para i-prepare tayo sa bawat season ng ating pinagdaraanan. Pwede ba minsan pa sabihin natin transition? Pag sinabing transition, nahati siya sa dalawang salita. Pag sinabing trans, di ba? Transform, di ba? To move, kaya nga mayroong transportation, mayroong movement na nangyari. Transition, yun yung move across. Kaya literal na ibig sabihin ng transition, to move across, meron siyang preparation, papunta ka sa kabilang punto, mula sa point A, papunta sa point B. Ngayon, sabi ng Merriam-Webster Dictionary, para maintindihan natin ang lubos. So, it's a noun. Ang sabi ganito, ang transition daw, the process or a period of changing from one state or condition to another. Alam nyo, lahat tayo dumaraan sa iba't ibang life transition sa ating buhay. Yung minsan na dating single, tapos naging married. Minsan kapag walang tamang transition, yung kanyang pag-uugali, yung kanyang attitude, parang single pa rin. Married na siya. Kaya minsan may mga mag-aasawa rito na hindi nagkakaunawaan sa unang stage kasi dumadaan pa sa transition. Nakakasunod ba? Meron naman dito sa atin yung dating student, tapos biglang nagtrabaho, tapos yung attitude ng student, dala-dala pa rin sa trabaho. So minsan, di ba, madaling araw, naghihintay ka kung may cancellation ng pasok, ayaw nga pala, nagtatrabaho na pala ako. Diba? Sino rito yung ganyan? So, ang point lang mga kapatid, minsan kapag may mga bagong season sa ating buhay, minsan ang ginagawa ng life transition, inaayos yung ating attitude, inaayos yung ating heart, pine-prepare yung pagtingin natin, yung ating mindset sa bawat season na nangyari sa ating buhay. Meron siguro dito, di ba? Naranasan ko kasi nung ako'y grade 2, ako po'y nag-aaral sa isang private school, tapos isang Christian school. Ngayon, nung pagdating ko ng grade 3, nalipat po ako sa public school. Diba? Talaga nagkaroon ng malaking transition, hindi lang transition, nagkaroon ako ng culture shock. Galing ako sa private school na Christian school, onti lang po kami, mga 10 lang po kami. Tapos lahat kami magkakakilala. Paglipat ko sa public school, huli pa ako nakapag-enroll nun. So nasa likod na section ako, pinakadulong-dulong section ako. Pagpasok ko, nagulat kami, 60 kami sa classroom. Tapos nagulat ako, pagkatapos magturo ng teacher, biglang may papasok, may dalang lugaw, may dalang champurado, nagbebenta. Siyempre, galing ako sa private school, hindi ko alam na may ganon. Tapos may CR yung classroom namin. Ang point lang, mga kapatid, nagkaroon ng transition sa aking buhay at nagkaroon ako ng culture shock. Kasi hindi ako prepared na ganon pala yung papasukin ko. Ganon din sa ating buhay. Ang life transition, para maunawaan natin, pine-prepare niya tayo sa bawat season ng buhay na ating pinagdadaanan. Sabi pa, minsan pa, Merriam-Webster, sabi ganon, ang ibig sabihin na ng transition, a change or shift from one state, subject, place, etc. to another. Sa Tagalog, sa madaling salita, ito'y paglipat o pagbabago sa ating buhay. So, minsan may nagsabi, sabi ng isang quotation, sabi ganito, life transitions are periods in life involving lots of change to your lifestyle. So, may pagbabago. Pag dumaraan tayo sa life transition, isa sa mga bagay na dapat natin tandaan, parte ito ng buhay. Sabihin mo sa katabi mo, parte ng buhay yan. Marami sa atin, dumaraan sa iba't ibang transition ng buhay, hindi nila matanggap, dahil hindi nila alam na talagang parte ng buhay ang transition. Kaya marami sa atin, sa mga kabataang nandito, di ba? Tapos na yung relationship. Kailangan na mag-move on. Pero ikaw nandun pa rin. Di ba? Iniwan ka na. May bago na siya. Ikaw nandun pa rin. Umaasa ka pa rin na iti-text ka. Di ba? Ang point lang yan, parte ito talaga ng buhay. May mga bagay sa ating buhay na kailangan natin matutunan na parte ng buhay ang mga transition sa ating buhay. Amen ba, mga kapatid? Pangalawa, hindi lang siya parte ng buhay, hindi ito may iwasan. Kapag dumaraan tayo sa life transition, huwag niyong iwasan, mga kapatid, kasi parte siya. Tandaan niyo, ang life transition, hindi siya pinadala ng Panginoon para pahirapan tayo. Hindi siya pinadala ng Panginoon para
kumbaga parang ilubog tayo, kundi para i-prepare tayo. Ngayon, papasok tayo sa ating ika-70th na anniversary, new season. Ngayon, nandito naman yung life transition to prepare our hearts, to prepare our minds, na sa pagpasok ng isang new season, dapat mayroon tayong tamang pag-uugali. Biro mo, si Lord, gagawin niya ng tag-init mula sa tag-ulan, so dapat medyo nagbabago tayo ng attitude. Kaya dito mga kapatid, kapag nasa season tayo na kinokorek tayo ni Lord, dapat tanggapin natin na kung saan si Lord, mahal na mahal tayo sa pamamagitan ng pagkokorek niya sa atin. Amen ba mga kapatid? So minsan, kapag di tama yung attitude, alam nyo, pag hindi tama ang attitude, tapos nagkaroon ng correction, nagre-resulta ng rebellion. Minsan, hindi lang rebellion, nagre-resulta pa ng pag-question. Sabi nga ng salita ni Lord, rebuke or correct the wise, and He will love you. But correct the fool, and He will hate you. Kaya itong transition na to, preparation siya. Hinahanda tayo ng Panginoon sa bawat season ng ating buhay. Hindi lang ito may iwasan, pero dapat natin tandaan, maraming tao ang hindi handa dito. Nakakagulat. Minsan, hindi natin ine-expect. Tapos ito pa mga kapatid, dapat yung tandaan, pag dumaraan tayo sa transition ng ating buhay, huwag nating mamadaliin. Nabubuhay tayo ngayon sa isang lipunan na madalas tayo nagmamadali. Di ba? Minsan, kapag titingin kayo sa Jollibee, titingin kayo sa mga transportation dyan sa mga paligid, di ba? Magkaroon lang ng onting free time, paghihintay, anong ginagawa ng tao? Naka-cellphone ka agad. Alam niyo, wala namang masama sa cellphone, pero sometimes, nakakalimutan natin to pause, to think, and to observe. Walang problema sa cellphone natin, pero minsan, di natin namamalayan, kinakain na ng husto yung oras natin sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating paglago. Hindi ito maiwasan. Huwag nating mamadaliin kapag dumaraan tayo sa transition. Alam niyo mga kapatid, waiting time is not wasted time in the Lord. Huwag nating mamadaliin kapag tinuturuan tayo ng Diyos na maghintay. Yan ang isa sa mga wala ng values or wala ng, kumbaga, nakakalimutan ng mga tao ngayon, yung matutong maghintay. Di ba? Yung mga ibang kabataan dito, mawalan lang ng wifi. Parang nawalan na ng buhay. Humina lang ang data, di ba? Parang katapusan na ng mundo. So, parte ito ng buhay at dapat makita natin at ihanda natin ang ating sarili na mayroon tinuturo dito. Sabi ng isang quotation din, sabi ganito, change or transition is inevitable. Pag sabing inevitable, hindi ito may iwasan. Pero yung growth, optional siya. At sa huli, dapat tatandaan natin, kapag dumaraan tayo sa life transition, ito yung nagbibigay ng karunungan sa atin. Iba yung karunungang ibinibigay ng life transition sa ating mga buhay. Iba yung habang dumaraan tayo sa transition, may mga taong masusubok tayo na talagang kaibigan natin. Alam niyo mga kapatid, nung ako po'y sumunod sa ating Panginoon, madalas ko ikwento rin sa mga kabataang nandito, ang daming pagbabagong nangyari sa aking buhay. Isa sa mga pagbabagong nangyari, nawalan ako ng mga kaibigan. Nung ako po'y pumasok sa isang seminaryo kasi wala po kaming uwian doon, 5 years straight, uuwi lang weekend, tapos babalik agad sa seminaryo. Yung nabanggit ni Pastor Rod kanina, na yung weekend namin sa church pa, yun yung training namin sa Bible School, 5 years yun straight. Nawalan ako ng mga kaibigan, tapos yung ibang kaibigan ko, inaasar-asar pa ako, na nangyari sa'yo, pre? Hindi ka na nag-shot, pre, nakalimutan mo na kami. Di ba? Minsan sinasabi pa, pre, baka lumagpas ka sa langit, sobra-sobra na yung langit points mo, pengen naman kami pag sumobra. Pero alam nyo mga kapatid, praise God, kahit nawalan ako ng mga kaibigan, isa sa mga transition tinuro sa akin ng Panginoon, yung anumang bagay na nawala dahil sa pagsunod natin kay Lord, pinapalitan ng Lord ng higit pa. Alam nyo, nawalan ako ng kaibigan, pero nagkaroon ako ng mga tamang kaibigan. Ba, sino rito yung mga simula ka lang napalapit kay Lord para yung mga kaibigan mo, pinandidirian ka na. Pero praise God mga kapatid, dahil doon natin makikilala kung talagang yung mga kaibigan natin galing. At mas masarap ang isang environment na galing kay Lord. So isa yan sa mga karunungan na tinuturo sa atin at dapat nating matutunan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 8. So kung meron kayong Bibles, notes, pwede nyo ilagay Deuteronomy chapter 8. Bago natin basahin at bago tayo pumunta sa Deuteronomy chapter 8, para makita lang natin yung background, yung history, isa itong mensahe ni Moses sa mga Israelita na dadaan sa isang life transition. Papasok na sila sa new season ng kanilang buhay. Papunta na sila sa promised land. So itong mga Israelita na to, 40 years sila sa wilderness, mga kapatid. Di ba may tinatawag na pandemic baby? Yung ibang mga kausap dito, mga wilderness baby, 40 years. Yung iba dyan na pinanganak, dyan na lumaki, dyan nagbinata, dyan na nag-asawa. So new generation na tong kausap ni Moses. Yung mga dati niya nakasama, yung iba nawala na, yung iba nagstay pa, pero papasok sila sa new season ng kanilang buhay at ngayon nasa transition sila at pine-prepare sila ni Moses. Kumbaga sa madaling salita, parang sulat ito ng isang pastor. Sulat ito ng isang spiritual father. Sulat ito ng isang tatay. Kasi hindi na siya makakasama sa, kumbaga nagbibilin siya. Papasok na kayo sa new season ng inyong buhay. Nasa transition kayo ngayon. Ito ang mga kailangan yung tandaan.
Ngayon, para makita nating mas malinaw, ito ang nangyari dyan. Una, nangako ang Panginoon, tinawag ng Panginoon si Abraham. Nagkaroon siya ng covenant kay Abraham, yung side na yan. Tinawag ni Lord si Abraham. Tapos nagkaroon sila, sabi ni Lord kay Abraham, O Abraham, iwan mo ang iyong bansa, ang Ur, sumunod ka sa akin, dadaling kita sa isang lugar na pangako ko sa iyo. Tapos pararamihin ko ang lahi mo, ganyan yung pangako, nagkaroon ng covenant. Ang nangyari dyan, nagbiyahe sila papunta sa Promised Land, and doon sa Promised Land, habang bumabiyahe sila, ay nagkaroon ng 12 tribes of Israel. Sino ang anak ni Abraham? Isaac. Pagkatapos si Isaac, sino ang anak niya? Jacob. Pagkatapos kay Jacob, nagkaroon ng 12 tribes of Israel. Pero, ang mga Israelita, matigas ang kanilang ulo. Sila ay nagkasala sa Panginoon, kaya tinuruan sila ng Panginoon sa pamagitan ng exile. Sila ngayon ay nasa Ehipto. Wala pa silang lupang sarili, wala pa silang nation na masasabi. Ngayon, abang nasa Ehipto sila, narinig ni Lord yung kanilang mga panalangin, panaghoy, pag-iyak. At sabi ng Panginoon, sige, iaalis ko na kayo dyan. Ito yung tinatawag na, tingin sa harap, Exodus. So, aalis na sila from Egypt. Tapos, paglabas nila, ay binigyan sila ng 10 commandments. Ngunit nagkasala pa rin ng mga Israelita. Alam niyo mga kapatid, pagkasala nila, dinaan sila ni Lord sa tinatawag na wilderness 40 years. At ngayon, patapos na yung discipline ni Lord, patapos na yung wilderness, ito yung Deuteronomy 18. Deuteronomy 8, papasok tayo sa Promised Land. So, transition. Nakakasunod ba mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? So, tignan natin Deuteronomy 8, anong sinasabi. Ito yung mga verse 1, ito yung mga utos, ito yung mga paalala, at maging paalala rin sa atin kapag dumaraan tayo sa iba't ibang transition ng ating buhay. Sabi ngayon, verse 1, sundin ninyong, pwede bang basahin? 1, 2, 3, sabay-sabay. Verse 2, sabi nga ito, araw na to, mga kapatid, yung binasa natin, sabi nga ito, sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko ninyo sa araw na ito. Itong araw na to, present siya nung panahon na yan. Ang kausap niya, tatawid sa Promised Land. Pagdating sa verse 2, ito lang, bilin ng Panginoon, alalahanin ninyo kung paano kayo ginagabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Sa madaling salita, papasok kayo sa isang new season ng buhay ninyo. Alalahanin ninyo ang Panginoon, hindi kayo pinabayaan. Kahit na dinidisiplina kayo ng Panginoon, hindi niya kayo iniwan. Alam niyo, may mga ganyang pagkakataon sa ating buhay kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon. Pakiramdam natin ang layo ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, magpasalamat tayo kapag tinuturuan tayo ng Panginoon kasi nagpapakita na mahal niya pa rin tayo. Alam niyo mga kapatid, yung pagdadisiplina, hindi siya binagawa ng Panginoon para sirain tayo. Hindi para mawala tayo, pero yun nagpapakita na yung disiplina, nagpapanatili sa atin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So sa madaling salita, pa-transition ng mga Israelita, continuation ng verse 2, sabi nga nito, ginawa niya ito, ano daw, para turuan kayong, ito mga kapatid ha, pinadaan sa wilderness ang mga Israelita kasi merong gustong ituro ang Panginoon sa kanila, magpakumbaba. At ano daw? Sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Mga kapatid, ang tawag dyan, testing. Kapag nasa transition tayo, hindi siya replacement. Yun ay refinement. Magkaiba yun. Replacement, may tinatanggal sa atin, pero refinement, iba yun. Ang isang ginto, para malaman nating original at totoo, kailangan dumadaan sa isang refiner's fire na tinatawag. So dumadaan sa isang apoy para mapatunayan ng ginto. Ganon din ang ating pagsunod. Ganon din ang ating pananampalataya. Dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa mga iba't ibang suliranin para masubok ang ating mga puso. At ito maganda dyan mga kapatid. Saan napapunta ang mga Israelita? Saan? Promised Land. Tinuturuan ng Panginoon na sila'y magpakumbaba upang malaman kung ano talaga nilala. Alam niyo mga kapatid, ito sa ilang taong pagsunod namin, sa biyaya ni Lord pagsunod namin kay Lord, sa ilang taong pagpapastor, may mga tao kami nasaksihan na mas nakalimutan ng Panginoon sa panahon ng kanilang prosperity. Sa panahon na sila'y pinagpapala. Mga kapatid, mas delikado yung panahon ng ating buhay na pinagpapala tayo kaysa sa dumaraan tayo sa iba't ibang pagsubok. Minsan kasi kapag ang buhay ay kumpleto, minsan nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Minsan nga may sabing ganito, kapag hindi mo naranasan ng pain, paano mo mararanasan na ang Diyos ang kayang magbigay sa iyo ng comfort? Kung hindi mo naranasan ang sakit, paano mo malalaman na ang Diyos ang kayang magpagaling sa iyo? Kapag hindi mo naranasan ang buhay ng kakulangan, paano mo mararanasan at makikita na ang Diyos ang magpupuno sa iyo? Kung ang buhay ay perpekto, makikilala pa ba natin ang Diyos? Kaya pwede ba magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga kakulangan, sa mga pain na meron sa ating buhay? Pwede ba sabihin natin, Lord, thank you sa kakulangan sa buhay.
Alam niyo mga kapatid, yung mga kakulangan na yan ang ginagamit ng Diyos para matuto tayong dumepende sa Kanya. Hindi natin matututunang humawak sa Kanya, dumepende sa Kanya kung may mga bagay pa tayong pinangahawakan sa ating kamay na minsan akala natin okay lang sa ating buhay, pero yung pa yung nagiging hadlang para matutunan natin magtiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa sandaling ito, papunta sila sa Promised Land. Makikita nyo sa mga susunod na verses anong meron sa Promised Land. Pero hinahanda ng Panginoon ang puso ng mga Israelita para pagdating sa Promised Land, wala kayong mapagmamayabang. Kaya kayo napunta dyan dahil lamang sa biyaya ko. Kaya kayo napunta dyan dahil lang sa pagsama ko. Kaya kayo napunta dyan dahil sa pagbibigay ko ng biyaya sa inyo araw-araw. Verse 3, sabi ganyan, ibinaba niya kayo, saan daw? Sa pamagitan ng paggutom sa inyo. At pagkatapos, binigyan niya kayo ng mana. Isang klase ng, hindi ito yung mana na inheritance. Mana, isang klase ito ng pagkain. Alam niyo maganda sa mana, yung wisdom kasi ng mana, nagtitiwala ka lang kay Lord araw-araw, base sa kanyang biyaya. Araw-araw. Kasi ang mana, nung panahon na yan, ang instruction, bawal kang kumuha ng sobra para bukas. Pag kumuha ka ng sobrang mana para bukas, masisira. Pag kumuha ka naman ng mana sa darating na walang mana every Sabat eh. Ang maganda sa mana, pagdating ng ika-6 day, yung mana, pwede kang kumuha ng sobra para bukas, tapos hindi masisira. Kumbaga yung provision ni Lord, saktong-sakto lang daily. Ganyan ang provision. Alam niyo mga kapatid, si Lord, kapag talagang total dependence tayo sa Panginoon, talagang nagtitiwala tayo kay Lord, si Lord pakakabahin tayo pero hindi tayo pababayaan. Minsan may mga part na parang kakabahan tayo pero hindi niya tayo pababayaan. Lalo na pag kumakatok na si Judith. Alam niyo ba si Judith? Diba? Due date, di ba? Lalo na kahapon, 31. Di ba? Yung mga iba sa inyo, kinabahan, nandiyan si Judith. Pero ganyan si Lord. Minsan tinuturuan niya lang tayo magtiwala lagi sa Kanya. Ang punto lang, kaya niya ginagawa yung mga kakulangan sa ating buhay para makita natin, wala tayong ibang pagkakatiwalaan, kundi siya lang. Sabing ganyan, isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman, maging ng inyong mga ninuno mula pa nung una. Ginawa ito ng Panginoon para daw, ano daw itinuturo? Para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Ang point lang mga kapatid, hindi lang puro physical, meron din spiritual. Alam niyo mga kapatid, may mga problema sa ating buhay, nilalabanan natin sa pamamagitan ng physical. Kaya minsan parang lagi tayong talo. May mga bagay na akala natin physical ng laban, pero minsan hindi natin alam spiritual. Minsan sa mga buhay mag-asawa rito, may mga problema na parang akala natin maaayos ng usapan lang, pero minsan hindi natin namamalayan, dapat isuko natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang hirap magpatawad kung hindi natin mauunawaan yung dakilang pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Hindi natin makayang unawain yung ibang tao kapag hindi natin naunawaan na ang Diyos, grabe yung pangunawa sa atin. Grabe yung kanyang grace sa atin. Nakakasunod ba mga kapatid? Sabi nga niyan, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Verse 4, sa loob ng 40 taon, hindi naluma ang mga damit ninyo at hindi, ano daw po nangyari? Hindi namaga ang mga paa ninyo sa paglagabay. Alam niyo mga kapatid, ang tawag dyan, sustenance. Sabihin niyo, sustenance. Iba yung saving grace sa sustaining grace. Ang Panginoon na tumawag sa atin, isusustain niya rin tayo. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para lang tawagin tas pabayaan tayo. Tinawag niya tayo, pero isusustain niya tayo mga kapatid. Yan ang maganda sa ating Panginoon. Kapag meron siyang pinagawa sa atin, maglalaan din siya ng mga bagay para ma-accomplish natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Verse 5, dapat ninyong maisip na gaya ng pagdidisiplina ng Ama sa kanyang anak, ang Panginoon na inyong Diyos ay, ano daw po? Dumidisiplina sa inyo. Verse 6, kaya sundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos, mamuhay kayo, ano daw po, ayon sa kanyang pamamaraan at igalang ninyo siya. Alam nyo mga kapatid, sabihin natin, igalang. Marami sa atin dito, ang tingin sa Diyos, Diyos. Pero minsan, nawawalan na tayo ng paggalang sa Kanya o respeto. Alam nyo, minsan, napag-uusapan namin ng mga kaibigan ko at may ibang pastor, alam nyo, pag pumunta kayo sa Congress or sa Senate, may tinatawag na etiquette. Yung dress code, di ba? Minsan, pag pumunta tayo sa isang theater, may tinatawag na theater etiquette. Teatro. Alam nyo, pag nanood tayo ng isang theater, bawal mag-cellphone, bawal mag-picture ng may flash, bawal mag-candy, bawal ang maingay, bawal mag-usap-usap. Pati sa Senate, pag pumunta ka, may proper na damit, di ka papapasukin. Minsan lang, naisip ko, how much more dapat sa iglesia at simbahan ng Diyos? Mga kapatid, hindi ito patungkol sa panlabas na damit. Hindi ito patungkol sa ating panlabas na postura. Pero patungkol to sa paggalang natin sa ating Panginoon. Alam nyo, minsan kapatid, pag-isipan nyo, kapag may bisita kaya tayo sa bahay, pag-isipan nyo lang, may bisita, kakausapin nyo ba na nakahiga? Nakahiga kayo.
Unless na lang kung may sakit tayo ha. Ang punto lang mga kapatid, pagdating sa pananalangin, wala namang masama. Hindi naman nasusukat yung panalangin natin sa panlabas na posture. Pero minsan mga kapatid, magbigay galang tayo sa ating kausap. Di ba minsan kapag may bisita sa ating bahay, yung mga platong tinatago-tago natin, dun lang lalabas. Di ba? Yung minsan yung mga kutsara at tinidor na ang tagal tinago-tago ng nanay, pag may bisita, biglang lalabas. Tapos bigla ka mapapatanong sa nanay mo, Nay, akala ko selecta lang ang lalagyan natin, may Tupperware pala tayo. Di ba, sino yung nabiktima rito pag bukas mo ng selecta sa freezer? Di ba, akala mo ice cream ka, pag bukas mo, tilapia pala. Ang punto lang mga kapatid, ganyan tayo mga Pilipino. Di ba, kapag may bisita, binibigay natin yung best sa kanila. Di ba, minsan talagang, kasi ganyan tayo mga Pilipino, hospitable tayo. Pero alam niyo mga kapatid, how much more sa ating Panginoon pagkausap natin siya? Kanina, inaawitan natin ang ating Panginoon. Kamusta yung respeto natin sa Kanya? Mga kapatid, uubusin natin. Actually, hindi siya nauubos eh. Ang buong habang buhay, eternity, i-spend natin sa pagkilala, sa kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. At hindi pa rin natin siya makikilala ng lubos. Ganun kadakila ang Panginoon. Diyos siya at tao tayo. At dapat tuwing maririnig natin ang pangalan ng Diyos, nandun yung respeto natin sa Kanya. Hindi siya katulad nating parang tao na pwede. Okay lang, alam niyo mga kapatid, may mga lumalabas na, wala namang masama, may mga lumalabas na movie na minsan tawag sa Diyos. Bro, tol, brother, wala namang masama. Pero minsan, pag sumusobra na ng over-familiarity, yung sobrang familiar na tayo sa Panginoon to the point na parang iniisip natin, parang katulad lang natin siya, minsan nawawala yung respeto. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos. Siya ay dakila, siya ay makapangyarihan, siya ay banal. Lagi natin bibigyan ng respect lahat ng ginagawa natin. Lagi natin bibigyan, yung mga nag-i-small group dito, pag umaatin tayo ng cell, hindi lang tayo basta-basta nag-gather, kinakausap natin ang ating Panginoon. Magkaroon tayo ng respeto sa Kanya. Kapag nasa church tayo, kamusta yung posture natin? Minsan pwedeng nakaupo tayo, pero alam niyo mga kapatid, mahal ko kayo. Sabihin niyo nga, sa bawat isa, I love you daw, sabi ni pastor. Sabihin mo sa katabi mo, I love you mga kapatid, ha? Kaya ako to sinasabi, real talk lang mga kapatid, ha? Bilang nagmamahal, ito yung pagkatawag namin bilang pastor. Dalhin yung tao sa isang panibagong level ng pagsunod at pagtingin kung sino ang Diyos. Hindi to pamimersonal, ito'y kasama rin ako, yung respeto natin sa Kanya, mga kapatid. Hindi usapin dito na physical lang, siguro nga kung i-invite tayo sa Malacanang ngayon. Di ba nga, pag sa kasal, sa debut, di ba, minsan nagre-renta pa tayo ng damit, minsan pinaghahandaan natin yung itsura natin. How much more sa ating Panginoon? Hindi to panlabas ha, hindi po nakabasa, hindi naman ibig sabihin yan, sobrang ganda ng panlabas. Di ba? Hindi naman to parang Saduseo, mga Pariseo, na ang gaganda ng mga panalangin, pero yung puso malay. Ang punto lang mga kapatid, kung ano yung nag-uumapaw sa ating panloob, makikita yan sa ating panlabas, yung respeto sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Verse 7, sabing ganito, hindi lang igalang, ngunit, sapagkat dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa magandang, saan daw po? Lupain na may mga sapa at mga bukal na umaagos sa mga lambak at mga kaburulan. Pagdating sa verse 8, verse 9 and verse 10, dinidescribe yung lupang mapupuntahan nila. Talagang prosperous yung lupang pupuntahan nila. Kompleto na, wala na silang hahanaping iba. Kaya naman pinapaalala ng Panginoon, kapag nandun ka sa point na pinagpapala kita, huwag mong kakalimutan kung saan ka galing. Huwag mong kakalimutan kung paano ka nagsimula. Marami kasi minsan sa atin dito, di ba? Minsan kapag napopromote sa trabaho, di ba? Minsan dumarating sa point na wala namang masama maging proud, pero not to the point na proud tayo na dahil sa atin, dahil magaling tayo, dahil kailala natin ang HR. Alam niyo sa mga darating na verses, ito yung turo ng Panginoon kapag nasa life transition. Huwag niyo pa rin makakalimutan ang ating Panginoon na siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya at lakas, mabuhay araw-araw. Alam niyo mga kapatid, ito, talon tayo ng verse 11. Paalala nga. Yun, verse 11. Sabi nga nito, verse 11, ingatan ninyong makalimutan ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa araw na ito. Darating na sila sa promised land. May new season na sila. Huwag daw kakalimutan ng Panginoon. Verse 12, kapag nakakakain na kayo, ayan na, at nangangabusog, di ba naalala nyo kanina sa wilderness, nakaranas sila ng taggutom, nakaranas sila ng kakulangan. Dito, kumpleto na. Kapag nakakakain na kayo at nangangabusog,
At kapag nakakapagpatayo na kayo ng mga maayos sa patirahan, kasi mga kapatid, ganito para maging malinaw sa inyo, sa disyerto, hindi yan parang lugar. Sa disyerto, kapag umaga, kapag tanghali, napakainit. Kapag gabi, napakalamig. Sa mga siguro mga nakapunta na sa Middle East dito, extreme cold tsaka extreme hot. Tapos sa disyerto, walang tubig talaga. Walang pagkain. Tapos napakalawak, di mo alam kung hanggang saan ka pupunta. Tapos sa disyerto, maraming mga mababangis na hayop, maraming mga poisonous o makamandag na mga ahas. So sa madaling salita, pinapaalala ng Panginoon, saan kayo galing? Nandito na kayo sa new chapter ng inyong buhay, ang Panginoon tapat pa rin. Verse 13, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak at ginto at mga arian. Ano daw gagawin? Huwag kakalimutan ng Panginoon. Verse 14, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo saan daw? Sa Ehipto, kung saan kayo inalipin. Alam niyo mga kapatid, sa madaling salita, pinapakita lang rito ng Panginoon, huwag natin siya kakalimutan kapag nakakaranas na tayo ng mga panalangin na pinanalangin natin sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, napakatapat ng Panginoon. Minsan, may mga bagay nga na hindi natin pinanalangin, binibigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo, nakakalungkot isipin, may iba sa atin dito hindi man dito, pero, may mga Kristiyano, real talk ito, love. Pray ng trabaho, Lord, bigyan mo akong trabaho. Pero nung nagkatrabaho, nakalimutan ng ating Panginoon. Ito yung magandang paalala rito, huwag natin kakalimutan pa rin ng Panginoon. Alam niyo, praise God, thank you kay Pastor Rod. Sa ilang taon namin nagsama, si Pastor Jonathan din kanina, isa sa mga hinahangaan ko sa buhay ng mga taong to, nabubuhay sila by faith. Talagang by faith. Every step of the way by faith. Ang sarap mabuhay by faith. Alam niyo, pag nabubuhay tayo by faith, yung parang pang-araw-araw lang talagang, Lord, bahala ka na sa aming buhay, nandyan yung pagkilos ng Panginoon, mararamdaman mo. Kaya ako sila nabanggit kasi nung mga young pro sila, nung mga kabataan pa kami yan, 10 years ago, ang dami mga kwentuhan, pastor, ganito, ganyan. Ang lagi nilang inuuna, pakinggan nyo ito mga kapatid. Ang lagi nilang inuuna, ang lagi ko lang naririnig sa kanila, ang heart nila sa gawain ng Panginoon. At isa sa mga na-realize ko, pag inuna mo talaga ang gawain, inuna mo ang Panginoon, siya mag-a-align ng ibang bagay sa buhay mo. Minsan kapag inuuna mo yung ibang bagay, lalong gumugulo. Minsan kapag hinahabol mo yung isang bagay, lalong lumalayo. Di ba ano sabi nung verse sa Psalm 23, yung dulon-dulo, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Diro mo, ang sarap nun, ang susunod sa'yo, loving kindness, faithfulness ang sumusunod sa'yo. Di ba? Ang sarap nung kahit saan ka pumunta. Bakit? Anong nauna? In verse 1, the Lord is my shepherd. Alam niyo mga kapatid, kapag inuna nating pagpastulan tayo ng Diyos, yung mga bagay na ating pangangailangan, susunod na lang. Amen ba mga kapatid? Kaya kung gusto natin maayos yung alignment, yung arrangement ng buhay, unahin natin si Lord. Pinapaalala lamang dito, kahit na nasang season kayo ng buhay niyo, transition, lagi niyo pa rin uunahin ng Panginoon. Verse 15, ginagabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na yon, pero binibigyan niya kayo ng tubig saan? Mula sa bato. Alam niyo mga kapatid, ito lang pinapakita ni Lord, yung providence niya. Hindi lang providence, pero pinapakita ni Lord yung mga imposibleng bagay, kaya niyang gawing posible kapag kikilos siya sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, disyerto pero may tubig. Nagigets niyo ba? Nagigets ba natin mga kapatid? Sa madaling salita, ito lang yan, pinapakita ni Lord, may mga bagay na unaware tayo sa paligid, pero ang paggabay ng Diyos nandiyan pa rin. Mga kapatid, yung pagpunta natin dito, yung mga nagmotor, nag-commute, nag-drive, alam niyo ba, protection ng Panginoon yan? Amen ba mga kapatid? Minsan, hindi natin nakikita, hindi tayo aware, pero ang Panginoon kumikilos sa ating buhay. Minsan, hindi tayo aware, yung protection ng Lord, nandyan sa paligid natin. At pinapaalala lang sa verse na to, minsan kahit hindi ka aware, tapat pa rin ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay dumarating sa new season ng buhay mo, transition ng buhay mo, wag mong kakalimutan si Lord sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi, wag daw kalimutan, baby. Wag natin kalimutan. Verse 16. Doon sa disyerto, pwede bang basahin natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3. Ginawa ito ng Panginoon para yung mga kapatid, may magandang nangyayari sa ating buhay kapag natututunan natin magpakumbaba sa Panginoon. God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang problema lang, may mga pagkakataon, ang trabaho natin ay magpakumbaba,
At ang trabaho ng Panginoon ay iangat tayo. May mga pagkakataon, binabaliktad natin yung sitwasyon. Tayo'y nag-aangat sa ating sarili. Kaya naman ginagawa ng Diyos yung dapat tayong gumagawa. Siya naman ang nagbababa sa atin. Alam niyo mga kapatid, ito lang yung binibigay na word sa atin ng Panginoon. Matuto tayong magpakumbaba sa Kanya. Matutunan natin acknowledge sa bawat sitwasyon ng ating buhay, nandiyan ang ating Panginoon. Alam niyo, pag sinabing pagpapakumbaba, ito linawin ko lang Kasi may mga iba't ibang klase ng pagpapakumbaba. May tinatawag na false humility. Ang tunay na pagpapakumbaba, hindi mo gagawin yung sarili mong humble para magmukhang humble. Ayan, linawin ko Meron kasing ibang tao, ginagawa niyang humble yung sarili niya, pero deep inside, mayabang siya. Ang tawag doon, false humility. Sabihin natin, false humility. Isang halimbawa ng false humility, yung pagkatapos kumanta, ang ganda ng kanta mo. Tapos may bumati sa'yo, uy, brother, sister, ang galing mo kumanta. Tapos ang sagot mo, wala pang ang practice yun Yung nakapasa ka sa mahirap na exam, uy, ang galing mo, nakapasa ka sa hirap na, puyat pa nga, wala pang review yun Uy, natanggap ka sa interview Actually, biglaan nga Ang point lang mga kapatid, ang isang indikasyon na tunay tayong nagpapakumbaba sa Panginoon, may maayos tayong pagtanaw kung ano ang ating posisyon sa harapan ng Diyos. Ang tamang sagot kapag may bumati sa atin, praise God. Kung meron mang nakikitang magandang bagay ang ibang tao sa atin, dahil ang Diyos ang unang gumawa ng magandang bagay sa atin. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil marunong tayo, kundi ang Diyos ay punong-puno ng biyaya sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? Yung mga susunod na verses, ito yung isa to sa mga favorite ko. Verse 17, baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pinapaalala lang ni Moses, baka naman pag nandun na kayo sa promised land, ipagmalaki nyo na dahil sa inyo. Yung susunod na verse 18, isa to sa mga favorite verses ko. At nawa mag-minister to sa atin, mapaalalahan na tayo anumang season, anumang sitwasyon ng ating buhay, dahil lamang sa ating Panginoon. Verse 18, sabi nga niyan, pero, sabay-sabay, 1, 2, 3, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging. Yung mayaman na yan, hindi yan pera lang. Ang ibig sabihin niyan, si Lord ang nagbigay sa inyo ng kakayahang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ang ganda niyan sa English. Sabi sa English, don't forget or remember that it is the Lord who gives you might to accomplish wealth. Ibig sabihin, si Lord ang naghanda sa puso ng HR mo na bago ka kausapin, i-promote ka. Hindi dahil magaling tayo sa interview. Si Lord ang naghanda, nung panahon ng exam, ipaalala niya sa iyo lahat ng nireview mo. Si Lord ang naghanda, ngayon pa lang, yung a-applyan mong trabaho, yung slot na para sa iyo, hinahanda na ni Lord para sa atin. Amen ba? Kapag hindi man dumating yon, ang hinahanda naman ni Lord, yung pag-uugali natin at attitude natin pagdating sa posisyon o pagpapalang binibigay sa atin, Lord. Mga kapatid, pakinggan nyo to. Di bali na. Okay na. Okay nang walang promotion. Okay nang walang kayamanan. Okay nang walang pagpapala. Kung ang resulta naman ng mga bagay na ito yung matutunan nating magyabang sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ayaw na ayaw ng Diyos ang isang taong mayabang. Baka minsan sa pagyayabang natin, yung dating meron tayo, lalo pang mawala. At isa sa katangian ng Panginoon kapag tayo nagpapakumbaba sa Kanya, yung mga bagay na nawala sa atin, dinodoble niya kapag nagpapakumbaba tayo. Amen ba mga kapatid? So ngayon, sa pagpasok natin sa life transition, may ilang bagay tayong tatandaan. At nawa, I pray, wag lang natin itong matutunan, makita natin, Lord, kapag dumaraan ako sa transition ng aking buhay, marami sa atin dito dumadaan sa mga transition. At sabi ng psychology, pag dumadaan tayo sa isang transition, minsan hindi naman yung sitwasyon na nakakagulat, yung change of identity o pagkakakilanlan natin sa ating sarili. Di ba minsan nagugulat ka, teka, sino ba ako? Ano bang gagawin ko? Kapag nandun tayo sa point ng transition, papasok sa isang season, may 3 bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoon base sa ating binasa sa Deuteronomy chapter 8. Ready na ba kayo mga kapatid? Patapos na yung ating intro, magsisimula na tayo. Yung iba sa inyo, mga kapatid, pag may katabi kayo natutulog, please, wag niyong gagambalain. Kasi alam nyo ba, pag napunta kayo sa ospital, majority na pumupunta sa ospital, humihingi ng reseta pampatulog. Kaya pag nakatulog ang katabi ninyo, magpasalamat tayo, hindi na siya gumasto sa ospital, hindi na siya pumunta sa ospital, libre nakatulog siya. Tapos ipag-pray natin, sumalangit na ang iyong espiritu.
Alam niyo mga Kristiyano, bilib ako dyan, Kristiyano lang ang natatanging nilalang sa buong mundo na kayang matulog ng dilat. Tapos ang hilik niyan, Amen. Tignan natin 3 bagay na tinuturo sa atin ni Lord. Oy, joke lang ha, hindi introduction yung patapos na tayo mga kapatid. Una, kapag dumaraan tayo sa transition ng ating buhay, number 1, wag natin kakalimutan, remember God. Sabihin niyo, remember God. Pag sinabing alalahanin natin ang Panginoon, hindi ito yung alalahanin lang natin yung kanyang katangian. Hindi lang to alalahanin natin ang kanyang katapatan. Ito, listen. Alalahanin natin ang kanyang kadakilaan. Pwede kasing isipin natin, yes Lord, mabait ka. Yes Lord, Panginoon ka, tapat ka. Pero yung iba yung sovereignty na alam nating sovereign. Sabihin natin sovereign. Pag sinabing sovereign, sa salitang Tagalog, dakila, ibig sabihin, walang anumang bagay na mangyayari sa ating buhay na hindi alam ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga pag-iiyak mo na hindi alam ng ibang tao, alam ng Diyos. Yung mga bagay na ayaw mong i-share sa iba na nasaktan ka, nahirapan ka, alam ng Diyos. Kaya minsan kapag dumaraan tayo sa pain, feeling natin wala nakakaunawa sa atin, wala nakakaintindi sa atin. Pero si Lord na mismo nagsabi, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Minsan kala mo malayo si Lord, hindi malayo si Lord, tayo ang lumalayo sa Panginoon. At minsan, kung gusto natin bumalik sa Panginoon, hindi siya mahirap matagpuan, hindi siya malayo matagpuan. Humakbang lang tayo ng isang hakbang pabalik, matatagpuan natin ang Panginoon dahil lagi siya nakasunod sa atin. Mahal na mahal tayo na. Yun ang ibig sabihin ng kadakilaan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, importante to. Dahil maraming Kristiyano, kilala ang Diyos, alam ang kanyang mga katangian, pero nakakalimutang dakila ang Diyos. Sa buhay ng isang Kristiyano, walang aksidente mga kapatid. Negative or positive, lahat yan nasa ilalim ng pagkilos ng Diyos. Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Walang napakalayong lugar na hindi kayang abutin ng kamay ng Diyos. Walang napakalalim na lugar na hindi kayang abutin ng kamay ng Diyos. Walang napakasamang taong hindi kayang baguhin ng Diyos. Walang napakaruming buhay ang hindi kayang linisin ng Diyos. Walang nakapakapangit na buhay na hindi kayang pagandahin ng ating Panginoon. Dakila siya. Ang mga presidente, matatapos ang termino. Ang hari, mamamatay. Ang gobyerno matatapos. Ang mundong ito masisira. Ngunit ang ating Panginoon mananatili siyang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Dakila ang ating Panginoon. Sovereign siya. Kaya naman sa binasa natin kanina, pinapaalalahanan sila, alalahanin ninyo. Nasa transition tayo? Remember God. Alalahanin ninyo kung paano kayo ginagabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Yung sustenance ni Lord. Mga kapatid, ito yung word, ginagabayan. Hindi pinabayaan sa madaling salita. Minsan kasi pag dumaraan tayo sa ilang, disyerto, wilderness, o pagtuturo ng Panginoon, minsan pakiramdam natin tumalikod na ang Diyos sa atin. Minsan pakiramdam natin, ang layo-layo ng Diyos. Pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, parang pakiramdam natin, Lord, nasan ka ba? Ganon din yung iyak nila eh. Lord, nasan ka ba? Kala ko ba may pangako ka sa mga ninuno namin, si Abraham? Kala ba namin tapat ka? Kala namin may pangako ka na bibigyan mo kami ng isang lupang pangako. Nasan ka na, Lord? Ngayon, pinapaalala, Nak, nandito lang ako. Hinahanda ko lang yung puso mo pagdating sa pangakong ibibigay ko sa iyo. Alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng ating Panginoon. Sabi lang ng Panginoon, verse 14, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang. Isa sa indikasyon, isa sa mga indikasyon din, na hindi tayo nagyayabang sa buhay. Bawat pagkakataon sa ating buhay, maliit man o malaki, kinikilala natin si Lord. Pag sinabing kinikilala, acknowledge. Di ba pag mayroong mga magi-speak, we acknowledge them. Sa madaling salita mga kapatid, ina-acknowledge natin, meron tayong Diyos sa ating buhay. Hindi dahil sa lakas natin. Ganon din kapag may mga negative and positive, kinikilala natin meron tayong Diyos sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, sabi ng isang quotation, sometimes in the busyness of life, we forget to remember His faithfulness. Hindi naman yung pagiging busy natin ang problema. Minsan ang problema yung puso natin. Hindi naman yung schedule natin ang problema, pero kadalasan yung mga puso natin. Alam niyo sa pagpe-pray, kapag mas marami tayong gagawin sa isang araw, dapat mas mahaba ang prayer time natin. Yung iba sa atin dito, ang dami kong gagawin ngayon eh. Alam niyo mga kapatid, iba yung maraming ginagawa, sa productive yung ginagawa niya. Maraming taong busy, pero hindi productive. Pero praise God, pag tinawag tayo ni Lord, hindi lang tayo magiging productive, magiging fruitful din tayo. Iba yung namumunga, iba yung may fruits na nanggagaling sa ating Panginoon. Sa madaling salita mga kapatid, i-correct natin yung puso natin kapag nasa life transitions tayo ng ating buhay. Hindi yung sitwasyon, hindi yung panahon,
yung ating attitude. Kaya habang nasa transition tayo, take advantage of it. Yakapin ninyo, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Alam niyo mga kapatid, ano yung una? Kapag dumaraan tayo sa transition, remember God. Alalahanin natin ang Panginoon. Yung pangalawa, maraming tao, kinikilala nga ang Diyos. Naaalala nga ang Diyos. Ang problema itong pangalawa. Kapag dumaraan tayo sa life transition, don't forget to recognize God. Iba yung remember sa recognition. Ang remember, naalala mo lang, pero may mga pagkakataon na hindi mo tinitignan na si Lord pa lang ang kumikilos sa mabawat sitwasyon ng iyong buhay. Ibig sabihin ng recognition, sensitive ka sa pagkilos ng Panginoon. Sabihin niyo mga kapatid, sensitive. Mga kapatid, maging sensitibo tayo sa pagkilos ng Panginoon. Minsan may mga bagay na tinuturo sa atin, akala natin parang swerte lang. Sorry sa word, hindi totoo yung swerte. Minsan akala natin nangyari lang, nagkataon lang. Pero maging sensitive tayo sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kapag dumaraan tayo sa life transition, unang tanong natin, Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin? Minsan kasi pag nakarinig tayo ng bad news, ano yung unang iisipin natin? Paano natin gagawa ng paraan yung masamang balita? Paano natin gagawa ng paraan yung isang masamang sitwasyon? Pero kailan yung sandali, nakarinig tayo ng hindi magandang bagay, ang unang panalangin natin, Lord, ano pong gusto niyong ituro sa akin? May isang kwento sa Bible, si David. Siya ay palabas na sa bansang Israel noong time na yon. At siya ay naging hari ng Israel. Noong time na yon, nagrebelde ang kanyang anak ni si Absalom. Sino yung anak niya? Si Absalom. Tong anak niya na to ay naging hari na. Ngayon siya ay pinalayas sa kanyang sariling bansa. Habang lumalaya siya, dala-dala niya yung kanyang mga commander-in-chief, kasama niya yung kanyang mga governor, yung mga malalapit sa kanya. Isa sa mga kanyang kasama na commander-in-chief ay isang notorious na talagang sanay sa gera, sanay sa away. Sa madaling salita, sanay pumatay ng tao. Habang lumalabas si David sa karya ng Israel, may isang tao na bigla siyang binato. Tapos minura siya. Hindi exact word yung ginamit na mura sa Bible, pero yung expression nun sa Hebreo, sa lumang salita nila, mura yon. Minumura si David, binato siya, tapos yung isa sa mga commander-in-chief ni David, di pumayag. Sabi niya, di ako papayag na merong isang taong walang kwenta na babatuhin ng aking hari at mumurahin siya. Papatayin ko yan. Alam niyo, hinawakan siya ni David. Ito yung sabi ni David, wag. Paano kung ginagamit siya ng Panginoon para turuan ako? Amen, mga kapatid. Isa sa mga bagay na pwede nating gawin kung gusto nating maging sensitibo sa pagkilos ng Diyos, itiwala natin sa Panginoon yung mga bagay na hindi nating kontrol. Yung mga bagay na labas na sa ating kakayahan, itiwala natin sa Kanya. Sabi ng Kanyang salita, ni-recognize sila. Naging sensitive sila sa pagkilos ng Panginoon. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos, ang siyang, nagbigay sa inyo ng kakayahang maging, nire-recognize nila, sensitive sila. Maging sensitive kayo. Kaya nandyan na kayo, dahil dito kayo galing. Kaya nasa new season kayo, kasi pine-prepare ko kayo dito sa transition na to. Remember God, recognize God. Alam niyo mga kapatid, may isang awitin na isa siya sa mga paborito ko nung ako'y college pa. Sabi ng awit na to, napakaganda sa mga nakakaalam, sabi ng awit na to, God is too wise to be mistaken. Masyado siya matalino para magkamali. God is too good to be unkind. So when you don't understand, kapag hindi natin naiintindihan, ano daw gagawin natin? When you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Maging sensitibo tayo sa pagkilos ng ating Panginoon. Sa pangatlo at panghuli. Ayan na. Yan na yun eh. Panghuli na. Nakakain po ba tayong spiritual food, mga kapatid? Nakakain po ba tayo? Praise God po ba sa Kanyang salita? Huwag nating kalimutan to. Itong pinag-uusapan natin, huwag lang to maging isang ordinaryong pakikinig ng salita ng Diyos. Pero maging realidad sa buhay natin, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Tulungan mo akong alalahanin ka kapag paldo days ko. Kapag wala naman, Lord, aray ko. Maalala pa rin kita. Ito yung pangatlo. Kapag tapos nating i-remember o alalahanin ng katapatan, kadakilaan at kabutihan ng Diyos, pagkatapos nating maging sensitibo sa pagkilos niya, ito yung pinaka-isa sa mga importanteng part. Matutunan nating magpahinga sa Kanyang presensya. Rest in God. Pahinga tayo.
mag-recharge tayo. Itong nangyari sa verse na binasa natin kanina. Ginagabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makakamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na yon, pero binibigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Ang punto lang mga kapatid, sinasabi lang sa binasa natin, kahit na yung paligid natin ang daming threat, kahit na may mga bagay na hindi natin control, matuto tayo magtiwala sa Panginoon and magkaroon ng kapahingahan sa Kanya. Magpahinga tayo sa Kanyang presensya. Mag-rest tayo. Alam nyo, ito isa sa mga indikasyon din na nagtitiwala tayo sa Panginoon, nakakapagpahinga tayo sa presensya niya. Marami kasi iba sa atin, pray, Lord, Lord, ganyan, tapos pagtapos, rattle na rattle pa rin. Walang masama, mas stress kung yung stress natin out of our holy worry. May worry kasi na okay. Halimbawa, anak nyo, alas 12 ng gabi, kababaeng tao, nag-aalala ka, wala pa, okay na worry yun. Nag-aalala ka kasi anak mo yun. Pero merong pag-aalala na hindi na okay, yun yung pag-aalala sa mga bagay na hindi naman nating control. Nakakasunod mga kapatid? Yun yung kasalanan ng masyadong mag-alala sa mga bagay na hindi nating control. Kaya ang punto lang rito, sa life transition, magpahinga tayo dahil hawak ng Diyos ang ating buhay. Wala tayong magagawa at kahit anumang bagay para makaalis sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoon kung malinaw ang pagtanggap natin ng Kanyang magandang balita sa ating buhay. Nakakasunod ba mga kapatid? Ano ulit yung ating binasa? Ano yung mga ating pinag-aralan? Sa pagdating sa mga transition sa ating buhay, number 1, remember God. Alalahanin natin, hindi lang Kanyang katangian, hindi lang Kanyang katapatan. Isa sa mga pinaka-importanting matandaan natin pag nasa transition tayo, yung sovereignty ni Lord. Sovereign siya. Sa Tagalog, dakila siya. Sa mas mababaw na Tagalog, nagahari ang Panginoon sa bawat corner, bawat detailed, bawat maliliit na bagay sa ating buhay. Pangalawa, pagkatapos nating alalahanin ng Diyos, we must also be sensitive. I-recognize natin, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? And lastly, we must learn to rest in God. Alam niyo mga kapatid, itong mga napag-usapan nating life transitions. Sa Biblia, merong isang napakalaking transition na dapat lagi natin pinangahawakan. Alam niyo kung ano yung transition na yon? Siya, na anak ng Diyos, ay naging anak ng tao upang tayong anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Transition. Siya ay namatay at nabuhay na muli para tayong mga patay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya na mayaman, si Jesus, ay naging mahirap upang tayo mga mahirap ay maging mayaman sa biyaya niya. Ang greatest transition na pwede mangyari sa buhay ng isang tao ay makilala niya bilang kanyang personal na Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, pwede ba tayong tumayo? Alam niyo mga kapatid, ito Ang mga Israelita, tuwing papasok sila sa panibagong season, listen, pakinggan niyo maigi to. Tuwing papasok sila sa isang new season, papasok sila sa isang conquest, isang conquest, papasok sila sa isang war, may ginagawa sila. They worship the Lord. Nagpupuri sila sa Panginoon. At isa sa kaparaanan nilang pagpupuri, unaawitan nila ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung lahat ng ating pinag-usapan, yung pinakabuod ng life transition, isa lang naman We must learn to worship the Lord in the midst of our transitions. Kahit na nasa transition tayo, Lord, hindi ako maaawat, pupurihin kita. Lord, habang bumibigat ang pagsubok ko sa buhay, lalong di ako mag-aawat magpuri sa'yo. Lord, habang bumibigat at dumadami yung question sa isipan ko, lalo akong magtitiwala sa'yo. Magpuri tayo sa ating Panginoon. At isa sa paraan na ipakita natin pagpupuri natin sa Panginoon, awitan natin siya. Hindi lang pag-awit, pero mag-alay tayo ng buhay sa Kanya. Ngayong gabing ito, maaaring ang Panginoon nangungusap sa atin ng isang sitwasyon na kailangan nating isuko sa Kanya. Isang kasalanan na kailangan nating isuko sa Kanyang paanan. Mga kapatid, nasa transition tayo ngayon. And we must be sensitive. At para maging sensitive tayo, matuto tayong magpuri sa Kanya. Awitan natin ang ating Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, aming Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami kung may mga pagkakataon na sinasabi naming nananampalataya kami sa inyo, nagtitiwala, pero ang aming aksyon ay malayo sa pag-alala sa inyo.
Panginoon, sa sandali pong ito, dahil lamang sa biyaya ninyo kami po'y nagpapakumbaba. Lord, tulungan nyo kaming makita yung mga aspeto ng aming buhay na hindi tinitiwala sa inyo. Lord, sa sandali pong ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kung may mga anumang bagay sa aming buhay na hindi pa namin sinusuko sa inyo, Panginoon, tulungan nyo po kami magsuko ng buhay sa inyo. Panginoon, ipakita ninyo walang kalugihan ang pag-alay ng buhay sa inyo. Lord, sa sandali pong ito, kung meron man kami sa aming kalagitnaan, na merong isang tao na tinuturuan nyo kaming magpatawad, Lord, hayaan nyo, Lord, yung kapatawaran ang gagaling sa inyo ang maramdaman namin, kaya magawa namin magpatawad sa mga taong hindi namin magawang mapatawad. Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kung meron man sa aming kalagitnaan ngayon, Lord, meron kayong gustong ipagawa sa Kanya, another level ng ministry, buksang small group, i-disciple, evangelize. Lord, ano bang hindrance sa pangalan ng aming Panginoong Hesus winawasak namin ngayon? And Lord, in Jesus' name, sa sandaling pong ito, nananalangin kami ng isang tunay na apoy na nanggagaling sa inyo. Lord, we rebuke any forms of artificial fire. Lord, we destroy, we rebuke any forms of fake fire. Lord, dumihiling kami ng isang tunay na apoy na nanggagaling, Panginoon, sa inyo. Isang apoy na susunog, Panginoon, sa anumang bagay na idolo namin sa aming buhay. Isang apoy na mananatili. Isang apoy na magliliwanag. Isang apoy, Panginoon, na makikita ng ibang tao. Isang apoy na nakakapagbago ng buhay. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Lord, ang aming narinig ngayong gabing ito, wag lamang maging isang normal na salita, kundi isang klase ng salita na tunay na nanggaling sa inyo, na lagi naming kalalahanin. Lagi namin, Panginoon, lagi kami maging sensitibo sa pagkilos ninyo. At Panginoon, magpahinga kami sa presensya ninyo. Patawarin nyo kami, Panginoon, na minsan sobra kami nag-aalala sa buhay, na minsan napapakita namin parang wala kayo sa aming buhay. And Lord, sa kabilang bandang aming motibasyon para magpatuloy, kayo yung unang umabot sa amin, Panginoon. Lord, kami maglilingkod dahil kayo yung unang gumawa ng kabutihan sa amin. Lahat ng aming ginagawa ngayong gabing ito, Lord, ay tugon lamang sa ginawa niyong kabutihan sa amin. Thank you, Jesus, sa inyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkilos. Salamat sa inyong kaligtasan. Salamat sa pag-aalay ng inyong buhay. Kaya, Panginoon, sa sandali pong ito, kami nananampalataya, nagtitiwala, Panginoon, sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Lord, sa sandali pong ito, in Jesus' name, i-bless niyo po ang Grace Testament Church. Lord, sa sandali pong ito, dinadalangin namin ang aming pastor, Pastor Rafi. Lord, dinadalain ko po na ingatan niyo po siya, protektahan. Sa bansang Dubai ngayon, lahat ng kanyang kakausaping tao, lahat ng kanyang pupuntahan ay makita ang inyong presensya, Lord. Lord, salamat po sa buhay ng aming pastor, nag-alay ng kanyang buhay. Lord, salamat sa kanyang modelong pinapakita sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, patuloy niyo siyang protektahan, ingatan, ilayo sa anumang sakuna, aksidente, Lord. And Lord, sa sandali pong ito, sa pagpasok namin sa new season ng aming buhay, sa new season ng Grace Testament Church, Lord, in Jesus' name. Nagbabago man ang season, nagbabago man ang panahon, pero pangahawakan namin, Lord, kayo'y hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kayo po'y tapat, kayo'y mapagkakatiwalaan, kayo ang Panginoon, na kung saan tumulong, kayo ang Diyos na nagpanatili sa aming mga ninuno. Kayo ang Diyos ni Abraham, kayo ang Diyos ni Jacob, kayo ang Diyos ni Jose. Panginoon, maraming salamat po. We honor you, Lord, the God of Israel. Yahweh, a covenant-keeping God. We love you so much, Lord. Ang lahat ng aming papurit pagsambay sa inyo lamang. Tanggapin niyo po ito bilang mabangong samyo sa inyong paanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, sa aming pong paglabas, panamantala sa apat na sulok ng silid na ito, baon-baon namin ang katotohanan na hindi niyo kami pababayaan, hindi niyo po kami iiwan. Marami pong salamat, Panginoon. Lahat ng kaluwalhatian, papurit, pagsambay sa inyo lamang. Ito po ang aming panalangin na mayroong pagtitiwala, pananampalataya at pagpapakumbaba sa aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Dahil lamang sa kanyang pangalan, ito po ang aming panalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen.